Ipinaliwanag ni Elder Lee na kahit siya ang venerable ng Regent State ay hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ng family head pagdating sa paggamit ng kanilang martial art. Sa katunayan, hindi buwang natanggap niyang teknik dahil hanggang sa ika-7 yugto lamang ng Imperial Tyrant Body Art ang ibinigay sa kanya ng family head. Ang malala pa, walang balak ang family head na ibigay sa kanya ang huling 2 yugto para makumpleto niya ang martial arts na ito. Ang ikinagagalit rin ni Elder Lee ay malaya lamang na natutunan ng mga mahihinang elder ang buong anyo ng martial art na ito nang wala man lang ginagawa. Kaya nagalit na lang si Elder Lee at isang malakas na pagsabog ng kanyang enerhiya ang lumabas dahil dito. Nasabi rin niya na kung ibinigay lamang ng family head ang huling 2 yugto na ito ay tiyak na siya na ang magiging pinakamalakas sa imperyo. Kapag nangyari ito ay tiyak na kahit ang Imperial Family Divine Dragon ay hindi mananalo sa kanya. Kaya hindi niya naiintindihan kung bakit ayaw ibigay sa kanya ng mga ito ang huling 2 yugto ng teknik na ito kahit na alam naman nilang kaya niya itong gamitin ng walang problema. Bigla namang nabahala ang dalawa dahil sa pagwawala ni Elder Lee. Naisip rin ng ating bida na talagang nakakamangha ang pagiging martial fanatic ng Elder. Ngunit naisip rin ni Joe Fan na mukhang alam na niya kung ano ang dahilan kung bakit ayaw ibigay ng Regent State ang huling 2 yugto na ito. Dahil kapag nalaman ng Elder ang buong martial art na ito ay tiyak na walang sinuman sa kanila ang kayang makontrol si Elder Lee. Nasabi rin ng ating bida na kahit siya ang nasa posisyon ng family head ay ganito rin ang kanyang gagawin. Ngunit naisip rin ng ating bida na kailangan rin niya na turuan ang matanda na ito upang makuha niya ng lubusan ang buong tiwala nito. Bigla namang natapos ang pagwawala ng Elder at kanyang tinawag ang atensyon ng ating bida. Nasabi rin niya na ipinaalam na niya sa kanya ang dahilan kung bakit nais niyang makuha ang body cultivation niya. Kaya ngayon ay oras para maging totoo ang ating bida sa kanya at dapat nitong sabihin kung ano ang cultivation method na gamit niya. Natawa naman ang ating bida at kanyang tinanong ang Elder kung paano niya nalaman na mas malakas ang kanyang body cultivation kumpara sa Imperial Tyrant Body Art. Nagsaad naman ang Elder na matapos niyang marinig ang matinding laban na ipinakita ng ating bida sa Huayu Tower ay kahit sino ay kaya nilang malaman na mas malakas ang cultivation niya kaysa sa Imperial Tyrant Body Art. Ipinaliwanag rin ng Elder na ginagamit na ni Huang Pu ang ika-7 antas ng kanilang Imperial Body Art noong naglaban sila ngunit isang bursting pill lamang ang nakaya nitong kainin. Ngunit ang ating bida ay kumain ng 5 gamot na ito at hindi man lang siya sumabog ng gawin niya. Ang malala pa ay napatay pa niya si Huang Pu sa laban hanggang sa kalahati na lang ng katawan nito ang natira. Kaya nasabi na lang niya na kahit ang mga bulag ay kayang makita kung alin ang mas malakas na cultivation technique. Naging seryoso naman ang ating bida at mukhang kailangan niya na maging mas maingat sa mga sasabihin niya sa matanda na ito. Kaya sinabihan niya ang matanda na sigurado siya na mas maraming cultivation na alam si Elder Lee kumpara sa kanya. Alam rin niya na mas alam ni Elder Lee ang totoong kakayahan ng Imperial Body Art na ginagamit ng Regent State. Kaya tinanong niya ito kung talaga bang naniniwala siya na may mas malakas pa na cultivation method na kayang higaitan ang lakas ng kanyang martial art na ginagamit. Hindi naman nakasagot dito ang Elder dahil kahit siya ay hindi sigurado kung may mas lalakas pa ba sa cultivation method na ito. Nagsaad rin ng ating bida na kung alam nga ng Elder ang mga nangyari sa Huayu Tower ay tiyak niyang alam nito kung ano ang kanyang totoong pagkatao. Naging seryoso naman si Elder Lee at kanyang nasabi na alam niyang siya ay ang Heaven-toppling Pill King. Bigla namang napagtanto ng Elder na mukhang hindi lumakas ang batang ito dahil sa kanyang cultivation, mukhang lumakas ito dahil sa kanyang mga gamot. Nagsaad naman ng ating bida na mukhang naiintindihan na ni Elder Lee ang nais niyang ipahiwatig. Kaya sinabi niya na hindi niya nakuha ang ganitong katawan gamit lamang ang pag-cultivate. Ipinaliwanag niya sa kanya na umasa rin siya sa heirloom ng kanyang clan, ito ay isang body refining pills. Ipinaalam rin ng ating bida na ang isang gamot na ito ay may kakayahan na palakasin ang katawan ng isang martial artist ng 5 beses o mas mataas pa. Nagulat naman si Elder Lee nang marinig niya ito at kanyang nasabi na hindi ito posible. Sa pagkakaalam niya, ang totoong lakas ng isang body cultivator ay ang kanyang physical na katawan. Alam rin niya na walang shortcut sa landas na ito upang mapaunlad ng isang body cultivator ang kanilang katawan maliban na lang sa pag-ensayo ng walang tigil. Kaya kung kaya nga nilang mapaunlad ang kanilang katawan gamit lamang ang isang gamot ay hindi niya alam kung ano ang magiging resulta nito. Kaya napatanong na lang siya kung talagang totoo ba ang gamot na ito. Ngunit naisip rin ng Elder na si Joe Fan ang patunay ng gamot na ito. Kaya sa tingin niya na ito ang dahilan kung bakit nagtataglay ng malakas na katawan ang batang ito.
Ang isa ring patunay ay ang pagtalo niya kay Huang Pu na siyang gumagamit rin ng parehong yugto ng Imperial Tyrant Body Cultivation. Kaya wala nang sinayang oras si Elder Li at kanyang inutusan ang ating bida na dapat niyang ibigay sa kanya ang gamot na ito kung ayaw niyang mamatay. Nagsaad naman ang ating bida na naubos na niya ang gamot na ito nang labanan niya si Huang Pu. Agad naman na hinawakan ng Elder ang ating bida at kanyang sinabihan ito na kung wala na siyang natitirang gamot ay kailangan niyang gumawa ngayon din dahil alam niyang isa rin siyang alchemist. Agad naman na nagdahilan ng ating bida na wala na siyang materyales na maaari niyang gamitin, kaya sa ngayon ay hindi niya magagawa ang gamot na ito. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Elder Yan nang marinig niyang sasamahan ni Elder Li ang ating bida sa pagkuha ng materyales. Nang marinig ito ng ating bida ay agad naman niyang nasabi na ito na ang pagkakataon niya kaya agad niyang tiningnan si Elder Yan upang hindi ito magsalita. Ngumiti rin ang ating bida ngunit napansin naman ito ng Elder. Agad naman na sinabi ng ating bida na kung gusto nga niya talaga ay kailangan niya ang dugo ng isang red-tailed ice fox. Kaya kailangan nilang magpunta sa All Beast Mountain para makakuha sila nito. Bigla namang nagtaka ang Elder kaya binitawan niya ang ating bida. Tinanong rin niya ito kung bakit doon pa sila kailangan magpunta. Nasabi rin niya na isang third level na spiritual beast lamang ang halimaw na ito at kaya rin nila itong mahuli sa Spiritual Beast Mountain na malapit sa kanila. Nasabi rin ng Elder na kahit kaunti lamang ang mga spiritual beast sa lugar na ito ay tiyak niyang makakakita sila ng red-tailed ice fox sa lugar na ito. Kaya sa tingin niya ay sapat na ito upang makagawa ang ating bida ng gamot na ito. Naging seryoso naman ang ating bida dahil talagang matalino ang matanda na ito. Kaya wala na siyang nagawa pa kundi pumayag na lang sa gustong gawin ng Elder. Agad rin siya na naglakad paalis habang tinitingnan niya si Elder Yan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaalis ay agad naman siyang pinigilan ng Elder. Nagsaad ang Elder na isang mahinang halimaw lamang ang kukunin niya kaya hindi mahirap na mahuli ang halimaw na ito. Kaya iminungkahi niya na si Elder Yan na lang dapat ang hamuli sa halimaw habang sila naman ang maghihintay dito. Lumabas naman ang pawis sa mukha ng ating bida at kanyang nasabi na siya ang alchemist na gagawa nito kaya kailangan na siya mismo ang maghanap sa halimaw na ito upang masigurado niya na tama ang materyales na makuha nila. Kaya hindi niya maaaring hayaan na lang na umalis mag-isa si Elder Yan. Naging seryoso naman ang Elder at kanyang naisip na hindi niya alam kung ano ang nais gawin ng batang ito. Ngunit dahil alam niyang mapanglinlang ang tao na ito ay kailangan niyang maging maingat. Kaya sinabihan niya si Joe Fan na tigilan na nito ang paglalaro, ipinaalam rin ng Elder na tulad ng sinabi niya kanina ay mag-isang aalis lamang si Elder Yan at wala na silang magagawa pa dito. Nagsaad rin ng Elder na isang alchemist rin si Elder Yan kaya alam nito kung anong spiritual beast ang dapat niyang hulihin. Kaya wala siyang nakikitang problema kapag si Elder Yan lang mag-isa ang gagawa nito. Nainis naman ang ating bida nang marinig niya ito ngunit hindi na siya kumontra pa sa nais ng Elder. Agad din niya na kinuha ang isang bagay upang ibigay ito kay Elder Yan. Nagsaad ang ating bida na ang laman ng gourd na ito ay isang uod na siyang paboritong kainin ng red-tailed ice fox. Naging seryoso naman ang Elder nang makita niya ang nais ibigay na patibong ni Joe Fan kay Elder Yan. Kaya agad niyang kinuha ito at kanyang sinabi na kailangan niyang malaman kung ano ang laman ng gourd na ito. Nang buksan ng Elder ang gourd ay nakita naman niya ang isang uod sa loob nito. Agad rin niya na ibinalik ito kay Elder Yan at kanyang nasabi na hindi niya alam na ito pala ang paborito na kainin ng halimaw na ito. Nagsaad naman ng ating bida na ito talaga ang normal na pagkain ng mga halimaw. Agad naman na umalis si Elder Yan at kasabay nito ay sinabi ni Joe Fan na hindi isang alchemist ang Elder kaya hindi na siya nagulat na hindi niya alam ito. Bago pa man makaalis si Elder Yan ay pinaalalahanan naman siya ng Elder na mayroon lamang siyang isang araw upang mahuli ang halimaw na ito. Ipinahayag rin niya sa kanya na kapag hindi pa siya nakabalik matapos ang isang araw ay mauuna na sila ni Joe Fan sa pagpunta sa Lu Clan. Natakot naman ng bahagya si Elder Yan dahil mukhang wala na silang pagpipilian pa. Naisip naman ng ating bida na talagang maingat ang matanda na ito sa lahat ng kanyang ginawa. Sa tingin rin niya ito ang resulta sa kanya ng maraming kalaban noong bata pa siya kaya naging maingat ito. Ngunit natawa naman ang ating bida dahil kahit na anong ingat ang gawin ng matanda na ito ay hindi pa rin ito uubra sa kanya. Tumawa rin na parang demonyo ang ating bida at kanyang nasabi na mas lalong malalim lang ang babagsakan ng matanda na ito sa kanyang patibong. Matapos ang ilang sandali ay nakabalik na rin si Elder Yan mula sa kanyang paghuli ng halimaw. Sa kanyang balikat ay akay-akay niya ang walang buhay na katawan ng halimaw na ipinahuli sa kanya ni Joe Fan.
Agad rin niya na ibinalik ang gourd sa ating bida habang ang elder naman ay seryosong pinagmamasdan ang dalawa. Agad rin na inilapag ng elder ang bangkay ng halimaw, kaya nasabi na lang ni Joe Fan na sa ngayon ay handa na ang lahat para makagawa sila ng gamot. Ngunit bago pa man niya mag-alaw ang katawan ng halimaw ay agad naman siyang pinigilan ng elder. Agad rin na hinati ng elder ang katawan ng halimaw at pagkatapos ay agad niyang tiningnan kung may kakaibang bagay ba ang nakalagay sa katawan nito. Nakita naman ng elder ang uod na pagmamayari ng ating bida kaya agad rin niyang pinatay ito. Tiningnan rin niya ang ating bida at kanyang sinabi na ngayon ay maaari na siyang magsimula sa nais niyang gawin. Nagtinginan naman ang dalawa dahil talagang hindi nagtitiwala sa kanila ang elder. Agad rin na nagpahayag ang ating bida na naiintindihan niya ito at magsisimula na siya sa paggawa ng 5 body refining pill para kay elderly upang mapatunayan niya ang kanyang katapatan. Naging seryoso naman ang elder at kanyang sinabi na 10 ang dapat gawin niya. Dagdag pa ng elder na kung talagang maganda ang gamot na ito ay mas maganda kapag marami ang gawin ng ating bida. Ipinaliwanag naman ng ating bida na isang beses lang maaaring kainin ng isang martial artist ang gamot na ito sa kanyang buhay. Nagsaad rin siya na ang pagkain ng maraming gamot na ito ay hindi epektibo kaya wala ring kwenta kahit na gumawa sila ng maraming gamot. Hindi naman ito pinakinggan ng elder at kanyang ipinilit na 10 ang dapat gawin ng ating bida. Binalaan rin niya ang mga ito na kapag hindi nila sinunod ito ay ang ulo ng dalawa ang mawawala sa kanila. Wala namang nagawa si Joe Fan nang marinig niya ang pagmamatigas ng elder. Agad na rin niyang nilabas ang kanyang apoy upang masimula na ang paggawa ng gamot. Pagkatapos nito ay agad nang kinuha ni Joe Fan ang dugo ng halimaw upang magamit niya ito sa paggawa ng gamot. Agad rin na mas pinalakas ni Joe Fan ang kanyang apoy matapos niyang malagay ang dugo ng halimaw. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagawa na rin ng ating bida ang gamot at agad niya itong pinakita kay elderly. Nagtaka naman ang elder dahil ang gamot na ito ay bago lamang lumabas sa apoy ng ating bida ngunit ito ay malamig. Kaya tinanong niya ang ating bida kung bakit wala man lang bakas ng apoy ang gamot na ito. Agad naman na sinabi ng ating bida na kailangan maintindihan ng elder ang klase ng gamot na ito. Ipinaliwanag niya na ang gamot na ito ay ang 3rd tier na gamot, ang freezing body pill. Ito rin ang heirloom ng kanilang clan. Sinabi rin ng ating bida na ang paggawa ng gamot na ito ay gumagamit ng isang espesyal na teknik kung saan ginagamit nito ang yin-yang na apoy. Dagdag pa ni Joe Fan na malamig lamang ito sa labas ngunit kapag nakainan niya ito ay mararamdaman niya ang apoy sa loob. Ipinaalam rin ng ating bida sa elder na kapag nakain niya ang gamot na ito ay ilang daang beses na iikot ang lamig at init sa kanyang katawan hanggang sa mapalakas nito ang kanyang katawan. Mas lalong nanabik naman ang elder nang marinig niya ito at kanyang inutusan ng ating bida na ibigay niya sa kanya ang gamot na ito. Agad naman na ginawa ito ng ating bida at pagkatapos ay sinuri ito ni elderly. Nasabi rin niya na hindi niya muna kakainin ito. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito. Inutusan naman ng matanda si Joe Fan na ibigay nito sa kanya ang natitirang 9 na gamot. Nang makuha na ng elder ang gamot ay agad naman niyang inutusan ng ating bida na kainin niya ang isa sa gamot na ito. Nagdahilan naman si Joe Fan na tulad ng sinabi niya kanina sa kanya, isang beses lang maaaring kainin ng isang martial artist ang gamot na ito sa kanilang buhay. Kaya kung kainin niya man ito ay wala nang epekto ito sa kanya. Nagsaad naman ang matanda na alam na niya ito. Ngunit wala rin namang mawawala sa ating bida kapag kinain niya ang isang gamot na ito. Sinabi rin ng matanda na kapag hindi kinain ng ating bida ang gamot na ito ay ibig sabihin lamang nito na may problema ang gamot. Kaya kapag nangyari yun ay talagang mawawala ang kanyang ulo sa katawan niya dahil sa pagsisinungaling niya sa kanya. Wala namang nagawa ang ating bida kundi kunin ang gamot sa matanda. Agad rin niya na kinain ang gamot na ito upang patunayan sa matanda ang kanyang katapatan. Naging seryoso naman ang elder nang mapansin niya na wala man lang naging resulta ang gamot. Kaya muli niyang inutusan ng ating bida na pumili siya ng isa sa mga gamot na ito. Agad naman na kinuha ng ating bida ang gamot na ito dahil talagang walang tiwala sa kanya ang matanda. Inutusan rin siya nito na kainin niya muli ang gamot, agad naman na sinunod ito ng ating bida. Ngunit bago pa man niya tuluyang makain ng gamot ay pinigilan naman siya ng elder. Nagsaad ang elder na huwag na itong kainin ng ating bida dahil si elder yan na ang kakain ng gamot na ito. Nagulat naman si elder yan nang marinig niya ito at nagtaka siya kung bakit siya ang napili ng elder. Ngunit dahil alam niyang wala naman silang magagawa laban sa elder ay kinain na lang niya ito. Pagkatapos ay muling pinakain ni elderly ang iba pang gamot sa ating bida. Matapos ang ilang sandali ay 3 gamot na lang ang natira sa 10 gamot na ginawa ni Joe Fan.
Naging seryoso rin ang elder dahil mukhang wala naman siyang nakikita na problema sa gamot na ito batay sa nakita niya sa dalawang ito. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na kainin ang gamot na ito. Isang malakas na malamig na enerhiya rin ang biglang sumabog sa katawan ng elder, kaya nagulat na lang siya nang mangyari ito. Hindi lamang dito natapos ang pagbabago ng epekto ng gamot dahil nag-iba rin ang enerhiya mula sa malamig ay naging mainit ito. Kaya nagulat na lang ang elder nang maramdaman niya ito. Alam rin niya na ito ang sinabi kanina sa kanya ng ating bida ngunit hindi niya inaasahan na totoo pala ito. Sa kabilang banda, natuwa naman ang ating bida dahil talagang umaayon sa kanyang plano ang lahat. Matapos ang ilang oras ay nagsimula ng mag-cultivate si elderly ng kanyang katawan dahil sa malakas na enerhiya na nararamdaman niya. Kinain rin niya ang natitirang dalawang gamot upang mas mapalakas pa ang epekto ng gamot na ito. Nang mapansin ng ating bida na tapos na si elderly sa kanyang pag-meditate ay agad naman niyang tinanong ito kung kamusta na ang kanyang pakiramdam. Tinanong rin niya ito kung naramdaman na ba niya ang epekto ng gamot. Tiningnan naman ni elderly ang kanyang mga kamay at kanyang nasabi na mas naging maganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang pinagtataka lamang niya ay hindi niya nararamdaman na mas lumakas pa ang kanyang katawan. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na hindi na ito nakakagulat pa. Nakangiting sinabi rin niya na hindi isang cultivation na gamot ang ibinigay sa kanya kaya talagang hindi lalakas ang kanyang katawan. Nagulat naman ang elder nang marinig niya ito dahil mukhang niloko siya ng batang ito. Nagsaad naman ang ating bida na talagang nakakahiya lamang dahil mas maraming nalalaman ng elder kumpara sa kanya sa mundong ito. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay naniwala agad ang elder na isang body refining technique ang gamot na ibinigay niya sa kanya. Sinabi rin ng ating bida na bilang isang body cultivator ay dapat alam ni elderly na hindi madaling mapalakas ang katawan ng isang body cultivator kaya kailangan ito ng matinding pag-ensayo. Kaya nakangiting sinabi niya na ang pagdepende lamang sa gamot ay isang kahihiyan lamang sa isang body cultivator dahil magreresulta lamang ito sa pagiging mahina. Ang malala pa ay dapat alam ito ni elderly dahil buong buhay niya ay isa siyang body cultivator. Mas lalong nagalit naman ang elder dahil talagang pinaglalaroan siya ng batang ito. Natakot naman si elder yan nang marinig niya ang mga sinasabi ng ating bida kaya pinayuhan niya ito na huwag nang galitin ni Joe-fan ang matanda dahil napatay na nito kanina ang uod kaya hindi nila alam kung paano matatalo ang matanda na ito. Agad naman na tinanggal ng ating bida ang kamay ni elder yan at kanyang sinabi na ano naman kung malakas ang matanda na ito. Hindi pa rin siya matatakot dito dahil alam niyang pabor sa kanya ang nangyayari. Mas lalong natakot naman si elder yan nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Hindi rin niya alam kung ano ang nakay ng batang ito kung bakit bigla itong naging matapang. Mas lalo namang ininis ni Joe-fan ang matanda at kanyang sinabihan ito na talagang tanga siya kung inakala niya na ibibigay niya sa kanya ang kanyang cultivation method. Sinabihan rin niya ito na kailangan niya munang magpalakas pa upang maging karapat-dapat siya sa kanyang teknik. Mas lalong nagalit naman ang elder nang marinig niya ito dahil talagang pinaglalaroan siya ng bata na ito. Mas naiinis rin si elderly dahil kilala siya ng mga tao bilang ang mud dipper na siyang kinakatakutan ng lahat mula noong bata pa siya. Kaya hindi niya matanggap na pinaglalaroan lamang siya ng batang ito. Kaya agad nang umatake ang matanda at kanyang nasabi na kahit nais man niyang makuha ang cultivation method ng batang ito ay papatayin na lang niya ito ngayon. Naisip rin ng elder na kapag hindi man niya nakuha ang sekreto ng batang ito ay kailangan niyang mamatay sa araw na ito. Kaya agad na niyang sinabihan ang ating bida na kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili dahil sa ginawa niyang pangluloko sa kanya. Ngunit hindi naman natakot ang ating bida sa pagbabanta ng matanda dahil alam niyang nasa ilalim na niya ang matanda na ito. Bigla namang lumabas ang isang pulang marka sa noo ni elderly kaya bago pa man siya makalapit sa ating bida ay napasigaw na lang siya sa sakit. Napaluhod din ng elder kaya nagtaka na lang si elder yan kung gumana ba ang patibong nila na ginawa ni Joe-fan. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na talagang gagana ang patibong na ginawa niya. Nagsaad rin ng ating bida na malaking bagay ang naitulong ni elder yan upang magawa nila ang patibong na ito kaya ililista niya ang kontribusyon na ito sa kanya. Natuwa naman si elder yan nang marinig niya ito at kanyang nasabi na talagang tama ang pagsali niya kay Joe-fan. Ang nakakamangha pa ay talagang nahuli nila sa ngayon ang isang malakas na martial artist na pwedeng maging matatag na kakampi nila. Kaya nasabi na lang ni elder yan na kasalanan rin ito ni elderly dahil binaba niya ang kanyang depensa sa harapan ni Joe-fan. Nagsaad rin ng elder na walang sino man ang maaaring magyabang sa harapan ni Joe-fan na hindi nagbabayad. Hinawakan naman ng matanda ang kanyang noo at siya ay napatanong kung ano ang nangyayari.
Tinanong rin niya ang ating bida kung ano ang ginawa niya sa kanya.